I was asking for comfort. God gave me this comfort. Experience will tell us, madalas kapag may pressure sa buhay natin, kapag may discomfort sa buhay natin, kapag may mga problema sa buhay natin, mas madalas ang attitude ng isang Kristiyano kumapit sa Diyos. Ay huwag mo sabihin sa Panginoon, Lord, thank you! Sinagot mo panalangin ko, kailangan ko ito. Uy, hindi blessing yan. Nakaw yan. Sino dito ang ayaw ng komportabling buhay? Yung buhay na walang masyadong problema, inaalala sa negosyo, sa trabaho, sa ating personal na buhay, sa ating pamilya, maging sa ating pakikipagkapwa-tao. Sino ang may ayaw niyan? Lahat tayo gusto at walang masama dyan. Dangan nga lamang, let us always be on guard. Sapagkat baka yung komportabling buhay na inaasam natin sa mundong ito ay gamitin ng demonyo para magkasala o magkulang tayo. What do I mean? Siguro mas magandang magbigay tayo ng example. Halimbawa po, nung malaman ko na nakalinya na ako para maging parish priest, talagang hiniling ko sa Panginoon, Lord, sana sa simpleng parokya na lang. Kung maaari, baryo parish na lang. Yung kakaunti lang ang nasasakupan, yung ang mga magsisimba ay mga kaparokyano, mga simpleng tao lang. At syempre, sana may simbahan at kumbento. Or either of the two. But I'll be honest with you. Yun ang hiling ko, hindi dahil sa simpleng buhay bilang pare ang hangad ko. If I'll be very honest, at the back of my mind, kasi matagal na ring pare, gusto ko medyo maging komportable ako. Una, kung may simbahan o kumbento, hindi na tayo magpapatayo. I didn't see myself na pwedeng maging builder, makapagpapatayo ng simbahan at kumbento. Naisip ko nga kung ano yung abutan ko, kung may sira, ipakumpuni. Yun na lang. Wala nang masyadong improvement pa. At kung mga simple lamang naman ang parokyano, hindi na masyadong pressure sa paghahanda ng homily. Pwede na akong mag-ulit yung naisip ko. So talagang hindi simpleng buhay ang hanap ko. Komportableng buhay. At sinurpresa tayo ng ating Panginoon sapagkat wala ngang simbahan, wala ngang kumbento. Tapos, ang mga nagsisimba, hindi lamang mga taga dito, mga taga iba-ibang lugar. Na noon pa man ay napapakinggan na ako. Tapos may live stream pa tayo. 4, 5 taon na tayong nagla-live stream. So, naisip ko, magpapatayo ako ng simbahan, magpapatayo ako ng kumbento, at hindi rin ako po pwedeng mag-ulit ng homily ko. Yung magaan sana, bumigat pa. Yung simple sana, naging komplikado. Yung madali-dali sana, naging mahirapan. And so I was asking for comfort. God gave me this comfort. Pero alam po ninyo, ngayon pa lang napatunayan ko na talagang marunong ang Diyos. Kasi halimbawa, natupad yung nais ko na maging komportable lamang. May simbahan, may kumbento. So, hindi ko marirealize ang awa ng Diyos na tayo nakapagpatayo ng simbahan at kumbento na may kakayahan din pala ako para dito. At kung hindi magsisimba dito, ang mga taong galing pa sa iba't ibang parte ng Bulacan o ng Pilipinas, hindi ko ma-share sa inyo yung mga mas magaganda pang insights na naiisip po natin ngayon sa tulong ng Panginoon kung nag-uulit lamang ako ng aking sermon. So you see, maaaring hindi ko nakuha yung comfort na hinihiling ko at binigyan ako ng discomfort. Pero it brought out the best in me. Dito, sa palagay ko, mas naalagaan ko ang prayer life ko. Dito, sa palagay ko, mas naging mabuti ako. Dito, sa palagay ko, mas naging creative at masipag ako. All because I was asking for comfort, God gave me this comfort. You see, ang hirap sa atin, madalas, ina-associate lamang natin ang comfort sa Diyos. Yung komportabling buhay, ang Diyos ang nagbibigay niyan at yun lamang ang ibibigay niya. Wala nang iba. Without us realizing na po pwedeng ang comfort ay ibigay sa atin ng diablo. Para hindi na natin gawin
ang pwede at dapat pa nating gawin para maging very lax na lang tayo. Para magkasala tayo. Experience will tell us na mas madalas kapag may pressure sa buhay natin, kapag may discomfort sa buhay natin, kapag may mga problema sa buhay natin, mas madalas ang attitude ng isang Kristiyano kumapit sa Diyos. Whereas kapag komportable na ang buhay, I know some people, di ko nababanggitin siyempre ang pamilya at ang pangalan. Ay isang nagsabi, Father, kung maibibalik ko lamang ang panahon, mas gusto ko yung dating wala kaming pera. Kasi nung nagkapera kami, nagloko ang aking ama. Nag-aaway-aaway kami magkakapatid. So pwedeng ang comfort ay gamitin ng Diablo para pasamain, sirain tayo. Ina-associate din natin madalas ang discomfort sa demonyo. Without us realizing, Romans 8:28, all things work together for the good of those who love Him. So even those problems na magbibigay sa atin ng discomfort, pwedeng gamitin ng Panginoon to bring out the best in us, in our family, in our loved ones, in our society. Naisip ko nga, may mga pagkakataon na napapasalamatan natin ng Panginoon sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng comfort na hindi naman siya ang may nais o may bigat. O halimbawa, yung nangyari sa Cebu na yan, na may nalaglag na mga limpak-limpak na pera. Ito'y para sa mga nakakuha, nakapulot na hindi nagbalik. Hanggang ngayon, wag mong sabihin, hulog ng langit. Alam mong hulog ng bagyan. Nasira yung bag. Huwag mo sabihin sa Panginoon, Lord, thank you. Sinagot mo, panalangin ko, kailangan ko ito. Uy, hindi blessing yan. Nakaw yan. Kapag hindi mo binalik yan. At para bagang sasabihin ng Panginoon, Teka. Huwag mo kong pasalamatan, wala akong kinalaman dyan. Hindi mo binabalik yung pera. Masama yan. Hindi blessing yan. On the other hand, baka sinisisi pa natin ang Diablo sa mga discomfort naman na nararanasan natin. May mga discomfort tayong naranasan na palagay ko ay wala naman din siyang kinalaman. Halimbawa, nagkalabuan kayo o tuluyang kayo nag-break ng girlfriend mo o boyfriend mo. Nagkasira kayo ng kaibigan mo o ng kasosyo mo sa negosyo. Hindi mo nakuha yung assignment o your posisyon na gusto mo. Nagkasakit ka o ang mahal mo, namatayan kayo. Siyempre, discomfort yan. Titingin ka agad sa demonyo. Malamang ang sinasabi ng demonyo, minsan lang minsan ganito. Ako na naman? Kasalanan ko na naman? Gusto ko nga magkatuluyan kayo ng boyfriend at girlfriend mo na yun kasi lolokohin ka nun gusto ko nga kayo pa rin ang kaibigan mo kasi alam mo namang bad influence sa'yo. Gusto ko nga na kayo pa rin ang magkasosyo sa negosyo. Kasi darating ang pagkakataon o onsyang ka ng taong ito. Gusto ko nga na maabot mo yung posisyon na matagal mo nang pinapangarap. Kasi kapag naabot mo yun, yayabang ka nakikita-kita ko na gusto ko nga walang masyado at wala ngang problema sa buhay mo at sa pamilya mo para tuluyan kang makalimot sa Diyos mo Gusto ko nga yun Tapos ngayong nangyari kabaligtaran, ako sisihin mo. So let us not be quick to judge. Kapag yung comfort ay iisipin na natin, blessing ng Diyos, depende kung nagiging mas mabuti kang tao. Kung dahil sa comfort mo, kino-comfort mo yung mga kinakailangan ng comfort sa buhay. Kung napag-aral mo na yung mga anak mo, komportable na. Dapat tumutulong ka rin naman sa iba, lalong-lalo na kung may sobra ka. Kung wala kang masyadong problema, okay, comfort yan. Pero talagang blessing yan kung you are also comforting others na may problema. Pero hindi basta comfort ay biyaya na. O isipin mo rin, yung comfort food mo, yung paborito mong kinakain ay nakabubuti ba talaga sa kalusugan mo? Yung comfort friends mo, yung mga gusto mong kasama, baka naman bad influence sa'yo. Yung comfort zone mo, yung gusto mo lang, dito ka lang, ayaw mo nang itry ito, ayaw mo nang mag-venture dito, ayaw mo nang i-level up yung holiness o yung relasyon mo sa Panginoon. Tingnan mo rin, ang sabi sa Ebanghelyo, I desire mercy, not sacrifice. Kasi minsan sa sacrifice, sa mga inaalay natin sa Panginoon, that's within our means. Kontrolado natin yun Halimbawa, mamaya, 20 lang yung ibibigay ko.
O ito lang yung ipapagmamisa ko, ito lang yung idodonate ko. That sacrifice, minsan, kontroladong-kontrolado natin yun eh. Pero when it comes to mercy, yung mga may kinakailangang patawarin dyan, nakaw, hindi mo masusukat yun, hindi mo matatansya yun. Kaya't ang natural na reaction, hindi ko siya patatawarin. Pero kung gusto mo na mag-level up pa yung relasyon mo sa Panginoon at ang pagiging mabuting tao mo, choosing the narrow door, the narrow path, the narrow road, gagawin mo kahit yung mga mahirap gawin. At kasama dito, yung pagbibigay ng mercy o habag, kahit na alam natin hindi sila karapat-dapat na patawarin. So that's it. Tingnan po natin, let us also not be quick to judge. Na kapag may mga discomfort tayong nararanasan, ay hindi na gumagalaw ang Panginoon sa ating buhay at nananaig na ang demonyo. Tandaan natin, walang hindi kakayaning gawin ang Panginoon para sa atin. Kakayanin niyang i-convert sa grasya kahit ang mga nararanasan nating problema. Basta wag lang tayong bibitaw sa Kanya. Alam po ninyo, napag-uusapan natin ito sapagkat sa Ebanghelyo, tinawag ni Kristo si Mateo. Hindi masyadong detalyado dito eh. Pero maganda yung pagkaka-portray dito ng eksenang ito sa Netflix series na The Chosen. Kasi nang tawagin ni Kristo sa The Chosen, si Matthew, kitang-kita mo yung discomfort niya eh. Bakit hindi siya magiging uncomfortable? Pag sumunod siya kay Kristo, iiwanan niya yung komportabling buhay niya. Sureball na yung lagi niyang kita. May pera siya at protektado siya. Sa palagay ko nga nung kapanahunan niya, bagamat ang tingin sa kanya ay makasalanan, marami rin namang naiinggit sa kanya. Ay tulad ng iba, halimbawa sa panahon natin ngayon, kahit na nagpapa 5-6 o kahit na halimbawa ay number 2 siya pero sunod naman ang layaw niya sa kabit niya, ay hindi na yun alintana, sasabihin pa o kaya iisipin, ano pakialam ko sa iniisip niyo? Igit lang kayo. Pwedeng gano'n ang sabihin ni Matthew eh. Kasi komportable na siya sa buhay niya. But there came Jesus calling him, providing discomfort on him. Na para bang sinasabi ni Jesus sa kanya, Matthew, magpakatotoo ka, hindi ka masaya. Sumunod ka sa akin. And Matthew has never been happier. Mga kapatid, tandaan natin, ang buhay na gusto ng Diyos para sa atin ay buhay na ganap at kasaya-saya. Not just a good life, not even a better life, but the best life. Not just a successful life, but a fulfilled life. Sana, kung may mga discomfort sa buhay na alam natin na makapag-i-improve naman ng kabanalan natin, ng buhay natin, wag nating basta isnabin. Huwag tayong manatili sa comfort zone natin, lalo pat alam natin hindi na nakabubuti sa atin, maging sa mga tao na nakapaligid sa atin. Tandaan po natin na hindi tayo i-comfort ng Diyos kapag may kulang pa sa buhay natin. Kukonsensyahin niya tayo, ititrigger niya tayo, i-guide niya tayo, ipaparamdam niya sa atin yung kulang sa buhay natin. At lalong hindi tayo i-comfort ng Diyos when we are in the state of sin. He may comfort us and He will comfort us when we are afflicted. But He will afflict us when we become so comfortable with our shortcomings and sins. So, tingnan po natin yung mga discomforts sa buhay natin at tingnan natin kung ano ang magagawa nitong mabuti sa buhay natin sa tulong ng Panginoon natin. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang upang kahit yung mga discomfort and problems ay maging blessing.